ng ICBC readmission. Salamat sa Panginoon, natagpuan naman ng mag-asawa dito. At sabi ko sa kanila, kung dito kayo manatili, ay talagang gagawin natin ang lahat na sa biyaya ng Panginoon ay mayroon kayong matutunan. Most especially sa tawag nito, sa doctrine. Importante yung doctrine. Importante ang doktrina sa isang iglesia. Diyan tayo matuto lalo, no? So mga ilang pagsamba, pastor, binigyan ko ng pagkakataon. Brad, mag-devotion ka. Devotion siya. So sa devotion pa lang nakikita ko na, pastor, yung potential. Amen. At salamat sa Panginoon. And later on, nalalaman ko rin ang mga background niya. While nagsisimba at nagmi-meeting din kami, no? Sabi ko nga why not napuntahan natin yung church mo, bro? Pagdating ng tawag nito ng Hajj. So that was the start, pastor, na pumunta kami doon, and we have a very good fellowship. Brethren, sa aming mga notes, sa aming FB Live page, sa church din doon sa Pilipinas, ang aming guest speaker for today, hindi namin akalain na pumunta dito. So, nabigyan siya ng assignment kaagad. Sorpresa kami, so nasorpresa din siya. Si Pastor Bien Rivero, brethren, nakausap na rin ni Pastor Ray. Nakinis nung nandoon kami sa Hope sa church, nandoon sa church. Nag-online kami, online video call kami, at nakausap niya. Salamat sa Panginoon. At alam mo yung mga pastor, mabilis magkakaunawaan yan no? So that was the start of our fellowship. At ka-fellowship natin si Pastor ngayon and the family. Ang ating guest speaker for today, pastor siya ng Dasmariñas Community Christian Bible Baptist Church, KSA, at matagal na rin po si Pastor Ben dito sa Saudi Arabia. So, ako, pastor, nung unang panahon, maglago pa yung buhok ko. Pero ngayon, wala na. Numinipis na talaga. Hindi na mapigilan. Talagang siguro sa init. Ganun daw yun pagka mga Saudi boy. Pero sige lang. Salamat sa Panginoon. Kung hindi mabakla, makalbo Ibang klaseng istorya, Kung hindi mabading daw, makalbo. Oo, sabi ko, pambihira talaga. Ang kapal ng buhok natin ng unang panahon, ngayon, iilan na lang. Oo. Kuhan daw Biblical naman daw yun, pastor. Yung makalbo ka. Oo, gusto niyo malaman kung saan ang bersikulo? Wag na. Pero mas biblical po ang buhok namin, mga kulot. Walang matuwid, wala. Kulot talaga. Walang matuwid, wala kahit isa. So Romans chapter 3 verse 10. Ibang klase talaga. Biblical talaga, pastor, ano? Tapos sasabihin niya, kulot, salot. Oh, kulot. Mabata Ay, nako. Brad, open in the book of Revelation chapter 3 verse 2. Biblical man yan, yung mga nanganipis ng buhok, ano sabi diyan? Revelation chapter 3 verse 2. Ako natutunan ko to kay Pastor Mar Arias. Nawala na siya. Isang preacher doon na talagang skinhead, Brad. Dito na lang ang buhok niya. Oo. Di ko alam kung kalimutan ko pangalan nun Ang talaga naman. Sabi ko, sarap. Pakinggan. Sabi niya, be watchful. Sabi niya. And strengthen the things which remain. That are ready to die.
Not ready to die. Kaya yung mga kanang manifest na po, kami talagang naman dito na lang talaga, yung pagsuklay na lang talaga. Ito na lang pinagtibay. Oo, pambihira talaga. We strengthen the things that which are remain. Okay? Kunti na lang that are ready to die. Okay? Tawa ko ng tawa. Sabi ko, Pastor, naalala ko si Pastor Mar Arias. Pastor Luisa. Sabi ko, pag uwi ko, mag-ano tayo? Magkape tayo? Or mag-banding tayo? Sabi ni Pastor, sige. Okay, Bisaya din yun eh. Ganda ng banding. Hindi ko nabutan. Oo, talaga naman. Sabi ko, wala na, Pastor. Anyway, salamat sa Panginoon, Pastor. Isang pagpapala sa amin na ikaw po ang magbigay sa amin ng mensahe sa araw na ito. Salamat sa Panginoon, Pastor. Okay, Pastor? Isang magandang hapon po. Amen. Akala ko po ako ang magso-surprise. Ako pala na-surprise eh. At totoo po niyan, sadyang hindi po ako nagdala ng iPad, ng aking laptop. Para meron po akong excuse. Sabi ko kay Pastor, wala po akong kadala-dala, Pastor. Pero inunahan ko na po kasi alam ko sasabihin sa akin yan eh. Sa John 4:26, papaalala sa iyo ng banal na Espiritu ang mga bagay na iyong sasabihin. Inunahan ko na. Ako po yung surprise, ano po? And I am more blessed po. Mas blessed po ako na ako'y nandito po sa inyo. And thank you so much. Nabanggit niyo po si Brother Eli nung inyong inassign. Ano po? Actually po, nagtanong sa akin si Brother Eli, hayaan po ikwento, brother. No? Chismis muna kita. Sabi niya po sa akin, Pastor, ina-assign po ako dong mag-devotion po ba? Nabigla kasi ako eh. Nabigla daw siya. Sabi po niya, hindi daw siya ready. Tanong ko po sa kanya, Brad, ilang taong ka na bang saved? Ilan sabi mo, Brad? Ilang taong ka ng Christian? 10 years. Sabi ko po sa kanya, you are 10 years late. Kita nyo, Delayed na yan. Anyway po, and maraming salamat. Ano po, tayo po dumako muna sa isang maikling panalangin. Panginoon naming dakilang Diyos, maraming salamat po sa araw na ito. Salamat sa pribilehyo, Panginoon, na kami po na aming mga magkapatid ay nakita-kita, taglay ang kagalakan bilang iyong mga anak. At sa oras pong ito, Panginoon, ulit dalangin ko po na nilang pong gamitin ang iyong lingkod bilang daluyan ng iyong salita, pagpapala, Panginoon. Teach us, turuan niyo po kami. Lahat po ito ay aming tatagubilin sa inyo sa matamis at dakilang pangalan lamang ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. So totally po talaga, alam niyo po kami mga pastor, hinahanap-hanap namin yung nakaupo po dyan at nakikinig. Kaya po kanina, I enjoy so much. Kaya po nabasag nung sinabi ng pastor, ikaw mamaya. May excuse ako, Pastor, wala akong dala-dala. Inunahan ko na, sabi ko dyan, 14:26, pabagitin sa akin sigurado. But anyway po, and nung sinabi po ng aking Pastor Aris, ano po kaya gusto kong i-share? And praise God. Kanina po ay tinuro ni Brother Limuel, yung kanina, dudugtungan ko lamang po yun. And praise God for that. And hindi na po ako mag-introduction kasi yun na po yung introduction, yung sinabi niya kanina. So I prayed, sabi ko, Panginoon, ano po ba ang gusto niyo mensahe sa araw na ito? And then He opened up that verse. So doon po ako magsisimula, doon sa pinaka-famous verse, Matthew 6:33. Yan. Pamusong-pamuso po yan, kapatid. King James po, ano? Yan. Sabi po dyan, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Yan po yung pamusong-pamuso sa Kristiyano at hindi. Ano po? And for all yun mga kapatid, ginagawa din nating excuse yan. Paano paraan? Parang ganito, no? May gimmick tayo mamaya. Christian ka. Siyempre, nakunti ka, no? Atin muna tayo ng church. Kasi seek ye first. Pagkatapos ng service, ay, pwede na. Gawin na natin lahat ang gusto natin gawin. Guilty po tayo lahat yan. Paano? Now, in rare cases naman mga sa mga bata, ano? Pinaghuhugas ng nanay. Anak, hugas ka muna ng pinggan. Hindi po. Mayroon kami prayer meeting. Sabi po ng Matthew 6:33, unahin ang Panginoon. In short mga kapatid, yung verse pong yan, ginagawang excuse. And sad to say,
maging tayo din po, ginagawa rin nating excuse yan. Because after all, na makapag-church tayo, mauna natin ang gawain ng Panginoon, seemingly, parang libreng-libre na tayong gumawa. Para bagang, okay Lord, I'm done. So para bagang, Panginoon, okay na, nauna na kita, pwede ko nang gawin yung gusto ko. We're all guilty, mga kapatid. In some reasons, we actually do that. May plano tayo ngayong Friday, halimbawa, may gawain. Tingnan muna tayo ng gawain. Unahin mo natin ng Panginoon. What does it really mean, mga kapatid? Ano po? Yan ba ay license for us to do what we really want to do as long as inuna natin ang Panginoon? Kasi yun mostly ang ating naiisip eh. Okay? And sabi ko nga po, maraming salamat sapagkat nabigyan na po tayo ng introduction ni Brother Lemuel. Now, ang konteksto po niyan, ano po, kung babasahin natin, nagsisimula po sa Matthew 24 kanina. Sabi ko, Amen, Lord. Thank you, binigyan mo na ako ng introduction. But anyway po, subukan natin basahin ulit isa-isa. Ano po? Amen. Refresh ko lang yung ating ginawa kanina. Simula po tayo ng 24. Doon po nagsisimula ang konteksto niyan. Kasi on 23 po, 25 yata, 25 po. Teka, tingnan ko dito sa aking ano yan. Yeah, in 24 po, ito yung ano? Okay, 24, yan, you cannot serve God and Mammon. It's a stand-alone verse. Hindi ka daw pwede maglingkod o sabihin ang pera at ang Panginoon. Then, here comes a new context. Kaya po, pag binasa lang natin yung Matthew 6:33, kaya marami nagkakamali, kinukuha lang yung isang verse, ginagawang license. Pag nagawa mo na yung para sa Diyos, nakapag-church ka na, libre ka ng gawing lahat ang gusto mong gawin. Wow! License nga po. Pero tingnan natin kung yun pa talaga ang sinasabi. Sabi po ng verse 25, okay, ulitin po natin, mabilisan lang to kasi ito po ay napag-aralan kanina ng umaga. Ano? Sabi po dyan, therefore I say unto you, take no thought for your life, what ye shall eat, what ye shall drink, for what, or nor yet for your body, what ye shall put on. 3 things na ating inaalala araw-araw. Ano bang susuot ko ngayon? Ano bang kakainin mamaya? Ito yung common natin, di po ba? Ano? Sabi ng Biblia, huwag nating isipin yon. Is not the life more than meat and the body than raiment? Okay? So, basahin ko lamang po kasi kanina po malinaw na yan ni Brother Lemuel. Next verse, behold the fowls of the air. Nagbigay po ng example ng Panginoon. Tingnan nyo yung mga ibon sa parang. They sow not. Di sila nagtatanim. Neither do they reap. Hindi nag-aani nor gather into barns. Yet your heavenly Father feed them. Now, gusto ko pong tinan yung maigi, yung verse na yun, yung your heavenly Father. Kasi babalikan ko po yun mamaya. Are you not much better than they? So, nabigay yung example ng Panginoon. Tapos, verse 27, tuloy po natin, which of you, by taking thought, can add 1 cubit unto his stature? Meron pong humor ang Panginoon. Sabi, sige nga, subukan mo mag-alala kung tatangkad ka ng 1 pulgada. Sino niya sa inyo makakapagdagdag ng 1 pulgada sa taas, sa height mo kung mag-worry ka? So mga kapatid, from that 3 first verses, ano yung context ng Matthew 6:33? Hindi po yung excuse na unahin mo talaga ang Panginoon. The context of the verse is about what? About worrying. Huwag kang mag-worry. Amen. Kaya po, maling-mali, pagka kinuha natin yung Matthew 6:33, at inuna natin ang Panginoon, seemingly, may license na akong gawin lahat ang gusto ko. Kasi nakapag-church na ako, nakapag-offering na ako. Tapos na. So, I'm now free. I can do whatever I want. Kasi sabi ng Matthew 6:33, pag inuna mo ang Diyos, okay lang. Ang layo po ng context, ano? Ang context po ng Matthew 6:33 is about worrying. Okay, tuloy natin sa 28. Hindi ko na po masyadong i-detalye yan, ano po? Kasi malinaw na kanina sa preaching ni Brother Lemuel. And salamat sa Panginoon. And why you take thought of raiment? Consider the lilies. O eto uli. Nabigay uli ng isang example. Kanina yung ibon. Ngayon yung lily naman. Tingnan niyo yung mga lilies. How they grow. They toil not, neither do they spin. And on the next verse, and yet I say unto you that even Solomon, kinumpara pa kay Solomon. Oh, by the way, segue po ako ng konti. Kilala po natin si Solomon, ano? Some are even asking, di ba si Solomon, ilan yung kanyang concubines? Kaya ginagawa po ito ng karamihan na pwede. Si Solomon nga save yun, pero pinayagan ng Diyos. Ang daming concubines. Kinumpara po si Solomon, di ba, sa mga lilies? Now, bakit po kaya ganon? Now, segue lang po ako ng konti kay Solomon. Si Solomon po, naranasan ang lahat na pwedeng ibigay ng mundo.
God let Solomon experience everything. Maging yung concubines eh. Bakit po kaya? You know why God let Solomon experience all those things? Kung babasahin niyo po yung Ecclesiastes, sinabi niya ron. Sinabi niya, wala para talagang kahalaga ang lahat ng bagay sa mundo. That's right. Kasi lahat po, whatever the world can give, naranasan ni Solomon. Everything. And finally, he said, wala pa talagang bagay, walang halaga ang lahat ng everything is vanity. That's right. And at the end of the verse, Ecclesiastes, kung babasahin po natin, yung last verse, Conclusion. the last verse po ng Ecclesiastes. Chapter 12 yata yan, ano po? Yung 12. last chapter, last verse, last two verses. Kaya po nasabi ni Solomon ito eh. So God teach Solomon by experience, mga kapatid. Kaya alam niyo po, minsan, pinaparanas sa atin ng Panginoon yung experience para po, you know why? So that we will have an authority to teach. Yun po yun. Kaya tataka tayo minsan. Ako na may naglilingkod ng tapat sa Panginoon. Ba't ako dumaraan dito? Para nang sa ganon, makilala mo yung grasya ng Diyos at meron kang authority to preach that God is graceful. Kasi naalala ko yung sabi ng pastor ko, Pastor, meron po kaming inaalalayan na kapatid na nanganganak. Sabi ng pastor ko, si Pastor Jess, kapatid, kaya mo yan. Biglang tumigil yung kapatid na nanganganak. Sabi nga nun, bakit Pastor? Nanganak ka na. Ano naman ano? How can we say, okay lang yan, hindi mo na-experience. Kaya mga kapatid, those things na dumadaan po sa atin, ito po, lagi kong sinasabi sa pulpit sa mga kapatid. Pag dumating po yung trial sa atin, ang normal na ginagawa natin mga kapatid, takbo ka agad sa prayer request. May problema, Pastor, pasama po sa prayer request. Pa-pray po na gumaling po ako. Pa-pray po na masolve po ito. Laging ganon. I can say this. Kahit buong church, buong baptist panalangin yan, it will not change. Why? Ang dapat ng ginagawa natin kapatid na ito. Pag dumarang po tayo ng trial, upo ka saglit. Try to evaluate. Dalawa lang yan. Pag yung buhay mo sablay, tinuturuan ka ng Panginoon. So ang dapat mong gawin is, tanungin mo, Panginoon, saan ba ako nagkulang? Ay, yung devotional life ko pala, ano? Doon ko nagkulang. You know what? You don't even have to pray for that. Sabihin mo lang, Lord, thank you. Now I learned the lesson. Maniwala po kayo. Wala yan. Amen. Pero kung pray ka lang ng pray, taon yan, hindi mawawala yan. You don't have to pray for that. Because God has a reason for that. So pag tayo po'y nandudoon sa ganung sitwasyon, assess ka muna. Naku, Panginoon, sorry po. Lord, I learned the lesson. Thank you. Maniwala po kayo, mawawala yung parang bula. On the other hand naman, pag ayos yung devotional life mo, ano yung devotional life natin? Prayer life, Bible reading, witnessing, church life. Ano sabi ng Panginoon? Bear it. Tiyagin mo lang, anak. Because God is preparing you for a greater responsibility and greater blessing. Yun po yun. At pagka nakita ng Panginoon, kaya mo na, mawawala po yun. Kasi po, yun lagi tayo eh. Pag may problema, takbo ka sa prayer request, pagalingin ako. Kapatid, upo ka muna sa gilid. Manahimik ka muna. Panginoon, ano bang kulang sa akin? Okay naman po ang aking prayer life. Ang aking devotional life. So what will you pray? Lord, give me the strength, the burden. Tsatsagain ko po ito. I will learn whatever lesson you're teaching me, you're training me. Kasi po alam nyo, di ka naman pupunta ng grade 1, ng grade 2 pag di ka pumasa ng grade 1. That's right. Maraming Kristiyano, may back subject. Repeater. Natuloy natin mga kapatid. That is Solomon. Kasi, ba't pinaalala sa kanya lahat yung pina-experience sa kanya lahat to? So that he will have the authority to say, everything is vanity. Makuha mo man lahat ang yaman ng mundo, kalaunan, Ecclesiastes, last chapter po ng Ecclesiastes, 12. 13 to 14. Okay, sabi diyan, let us hear the conclusion of the whole matter, fear God, and keep His commandment, for this is the whole duty of man. Bakit po? Yung huling verse sinabi lahat ng yon isusulit mo sa Diyos. Lahat ng yon. Amen. For God shall bring every work into judgment with every, secret things, whether it be good, or whether it be bad, or evil. Tuloy po natin yung Matthew. Saan tayo natigil mga kapatid?
Kasi kinumpara, di ba, yung lily. We stop on, ayan, sa verse 29. Verse 29. Matthew 6:29. And yet I say unto you that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of this. Una yung ibon, tapos yung lili. Maging si Solomon nga, hindi nagkaroon ganun. Can you imagine? Kinumpara. Di po ba? Let's go to the next verse, 30. Wherefore, if God so clothe the grass of the field, which is today is and tomorrow is cast into the oven, shall He not much more clothe you, O ye of little faith? So, kinukum sabi niya, kung itong ang liling ito yung ganda niya, walang panapat si Solomon ikaw? Ikaw pa kaya? Na ano? Balikan natin yung verse 24 nung una. Huwag mo nang alisin, Brad. Yung sinabi doon na, your Father in heaven. Okay. Take note about that. Alam ng iyong anak, ng iyong tatay sa langit, ang iyong kailangan. Kaya, ba't ka nag-aalala? Tinan mo yung mga ibon, tinan mo yung mga lilis. Maging si Solomon, hindi naranasan yan. Tuloy po natin sa 30. Okay, that's 31. Therefore take no thought, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or wherewithal shall we be clothed. Now, huwag niyo po itong mapagkakamalan. Ibig sabihin, huwag mong hindi po ibig sabihin na, huwag kang problema, huwag mong isipin yun, huwag kang magplano, hindi po. Iba po yung nagpaplano, kesa namumroblema. That's right. Okay? Eto, halimbawa mga kapatid, ngayong araw, bukas may trabaho tayo, may problema. So, upo ka ngayon, ano kayang gagawin ko dun sa naiwanan kong problema? Gagawa ka ng solusyon, may plano ka. And that is biblical. Kasi sabi ng Panginoon, ang isang tao bago nagtayo ng tahanan, kailangan mo you have to count the cost. Pero iba po yung mga problema na, naku, bukas na naman, ito na naman yung, ano bang gagawin ko? Iba po yun. Hindi po sinasabi dyan, huwag mong isipin yon, no? Ibig sabihin po niyan, you have to plan, but you don't have to worry. Iba kasi yung bukas na naman, ito na may problema, ano bang gagawin ko? Pero iniisip ko yung problema bukas, naku, may sumabog akong isang malaking ano doon, siguro ito yung problema. Ay, bukas titingnan ko to. Malaking pagkakaiba po yun. Planning is different from worrying. Hindi po nagtuturo yan na huwag kang magplano. Kasi, sabi ng Bible my people perish because there is no vision. Dapat po may plano tayo Sigwi lang po ako ng konti. Sa pagpaplano naman mga kapatid, minsan po ang plano natin kasi, wala pong masama sa pagplano sa buhay natin, andito tayo, dapat, ito plano ko sa pamilya ko, ganito, ganyan, ganyan. Pero mga kapatid, ito tanong ko, it's fine, may plano ka. Ano naman ang plano mo sa iyong spiritual na buhay? Aray. Ang dami nating plano, Christian tayo. Yes, walang question sa faith. Nananampalataya ka. Okay? There's no problem about having plans. God allows it. Biblical yun. Sabi ng Bible When somebody makes a house, he counted the cost first before building. So, to make sure na kaya niyang gawin. Pero mga kapatid, ang tanong ito, what is your spiritual plan? Meron ba? Anong plano ko sa buhay ko spiritual? Ako ba'y ganito na lang? Meron ba o wala? You don't have to answer mga kapatid. Kahit pong nasa online. Anong plano natin spiritual mga kapatid? 5 years from now, or when you retire, what is your plan spiritually? Anong plano mo sa gawain ng Panginoon? Ano ang plano mo sa obasan ng Panginoon? Amen. Sad to say, ang plano lang po natin, sarili lang natin. But as a Christian mga kapatid, it should not be. Dapat may plano ka. Dapat, in 2 years time, dapat ganyan na ang level ng aking pananampalataya. Dapat, nagagawa ko na to. Well, praise God kung magpapastor. Praise God. Pero mga kapatid, dapat, meron din po tayong plano. Kasi kung wala tayong plano espiritual, hindi ka lalago. Lalago ka lang sa kaalaman. Lahat ng doctrine, pastor, alam. Pero tandaan niyo po, anong sabi ng wisdom? Wisdom is applied knowledge. Yes, that's correct. That's correct. Amen. Amen. Pag knowledge lang po, walang walang benefit yan. But wisdom is. Solomon, nabanggit dito. Anong hiningi niya? Wisdom. Sabi ng Solomon, God, give me wisdom. Wisdom po kailangan natin. So sana po, may plano tayo. Amen. But please, dapat meron din tayong plano spiritual. Amen. So hindi po natuturo yan na maging tamad.
Therefore, take no thought. Huwag mo problemahin nyo kung may kinakakainin yung mga pamilya mo doon. Basta maglingkod ka sa Diyos. Blind faith po yun. Mali yun. Mali yun. Tuloy natin mga kapatid. 32. For after all these things, the Gentiles seek. Ito yung hinahanap ng mga hintil. Or yung mga wala sa Diyos, yung mga unsaved. For your heavenly Father, inulit po, I want to make that emphasis. For your heavenly Father, know it that you have need of all these things. Now, segue po muna uli ako. Ano? Sabi po sa Matthew din po yun about the prayer, kung natin buksan, Brad. Di ba sabi ng Bible, bago mo ipanalangin, anybody who remembers that, bago hanapin dito, bago mo ipanalangin, alam na ng Panginoon yung kailangan natin. Anong verse po yun? Hanapin ko lang po sa aking Google. God know it what you will ask. Hanapin ko lamang po. What you need before you ask. Ito po ang kinaganda ng walang outline, mga kapatid. Ilang oras po ako, Pastor. Pag wala pong outline, ang problema po mahaba. Matthew 6:7 po. Sa 8 yata yun. Yan, Matthew 6:8. Okay, segue lang ako ng konti, ano? Ito po ang effect. Pagka ang pastor po ay pinapresyo ng walang dalang outline, maraming segue. Sabi po dyan, but be not ye therefore like unto them, for your Father knoweth what things you have need of before you ask Him. Okay, segue lang po ako ng konti. Then balik po natin dun sa verse kanina. Ito rin po ang problema natin sa prayer, mga kapatid. Gusto mo, pag nag-pray ka, kung ano hiningi mo, ibigay ng Diyos sa harapan mo. Hintay ka na lang. Lord, tagal-tagal ko nang pinag-pray ito, hindi binibigay. Panginoon, ano ba tagal na? Mali. Hindi po ganoon. Mga kapatid, ito yun. Ito po actually ang prayer, mga kapatid. Ang Panginoon po, hindi yung parang ganito. Example ako ito yung, ayan. Alam ko po na ito kailangan ni Brother Eli. Prepare ko na yan eh. Alam ko yung mamang ito mauuhaw. Halimbawa akong Panginoon. Nag-pray siya. Sabi niya, Pastor, ilagay natin sa ating example na naman. Kailangan ko po ng tubig. Nauuhaw po ako. Pwede kong gawin ganito. But ito, pwede yun. Pwede yun, answered prayer. Or, ito naman yun. Brother Eli, tayo ka dyan. Andito kunin mo, nakaprepare na. Yun po ang Panginoon. When we pray, He gave us a direction to do. Huwag kang, parang, ayaw mo kumilos, mauhaw ko, bahala ka. Ito na nga, sabi ko, di ba, prepare ko na, bago ka pa mauhaw, andito na. Ngayon, gusto mong makainom, eto, tumayo ka, lumakad ka, kaliwa, andito sa may piano, kunin mo anak. That's how God works, mga kapatid. Amen. That's how God works. For every promises of God, there's always a precept. Lagi pong merong instruction. Amen. Ang problema sa atin, mga kapatid, pag nag-pray tayo, gusto mo, ilagay na kaagad yan. Gone are those days, sa panahon ni Elijah, na nagpapadala ng uwak, hindi na po ngayon yon. Kaya pag nag-pray ka, you have to search the instruction of God. Ang problema naman natin, mga kapatid, we don't know the instruction. Kaya hindi po ito pwedeng alisin sa buhay natin. That's right. Amen. Hindi po ito requirement sa church. Kailangan po natin ito sa buhay natin. Amen. Why? The instruction is here. If you need something, igagad ka ng Panginoon. John 14:26, ipapaalala sa iyo ng Panginoon yung tinuro sa iyo. And then, ito yung direksyon. Anak, yung hinihingi mo, ito yung direksyon. Then follow that. Praise God. You'll get what you want. Answered prayer ka. Now, we understand, mga kapatid? Amen. Ito po hindi na alam ng maraming Kristiyano. Ito may mga prayer list, ang haba-haba. 2 years na, pinapanalangin yung magulang, pamilya, kapatid na maligtas. Ay simpleng-simple naman ang pangako ng Diyos. Sabi ng Panginoon, Acts 16:31, believe in me and you will be saved in your house. But they will not be saved unless they hear the gospel, because faith cometh from hearing, and hearing the word of God. So go and preach the gospel to them. Upo ka ng upo, puro prayer, haligtas pa ang nanay ko, ang tatay ko. Ayun yung instruction di mo gawin. Pag ginawa mo yun, yung pangako ng Panginoon sa Acts 16:31, pakilabas lang po kapatid kung kaya yung mga sinasabi kong verses. Ganun po ako sa church .
Kaya po, yung pong may hawak po ng abay. Okay lang po, joke lang. Po. Ganun po yung, pag binagit po akong verse, dapat boom, nakabato dyan. Anyway po, joke lang. Pangako ng Panginoon eh. Pag maligtas ka, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Bakit po sinama yung sambahayan? Okay, segue po ako uli. Pastor, ilang oras po? Marami akong segue kasi, hindi po. Ito po ang danger pag walang outline ng pastor. Ito po, ito na, share ko na po ito nung kayo pumunta doon. Share ko lang po. Sino pong wala doon sa church nung kayo pumunta? Dito naman kayo lahat. Mga kapatid, kasama po sa kaligtasan yung ating pamilya. Tandaan po natin, doon po sa new heaven and new earth, ang mababago lamang yung ating katawan. It will become incorruptible, but our memory, it will remain. Bakit kailangan natin yung ating sambahayan? Because that makes us complete. Tayo mga dito sa Saudi, maunawaan natin yan, yung homesick. Pero pangako ng Panginoon yan. Pero meron pong instruction dyan. Sabi ng Panginoon, Romans 10:17, faith cometh from hearing and hearing the word of God. Amen. Kaya sabi niya, go and preach. 17 yung brad, 17 po yun. Kaya sabi niya, go, Mark 16:15, go and preach the gospel. Okay lang po. Kahit na hindi niya habol, okay lang po. Mabilis man. Okay lang po yan. What I mean mga kapatid is this. Sana po mabago yung ating prayer way. When you ask something from God in prayer, God answers us with a direction. It's always like that. So you have to find the direction where? In His Word. Maniwala ka kapatid, 3 taon mong ipanalangin yan, hindi darating sa iyo yan. Hindi gagawin ng Diyos, o anak, eto o. No. Sabi ng Panginoon, nakaprepare na yan bago ka pa humingi. Brother Eli, alam ko mauuhaw ka, andyan na yan bago ka pa man mauhaw. Kaya lang, pag hihingi ka, tumayo ka, kunin mo. Di sana hindi na sinabi ng Panginoon na before you ask, nakaprepare na. Di ba, no? Dapat, yung paghingi, saka lang bibigay, makapangyarihan siya. Bakit ka lang niya i-prepare muna? For what purpose i-prepare niya yan? Kung at the moment na humingi ka, bibigay na lang sa iyo. It's not the way. It's not that way, mga kapatid. So try to find this. So, habang tayo pinag-pray, try to find God's instruction. Lord, what do you want me to do? Panginoon, dumarang po ako sa ganitong klaseng trials. Or I need something, I need a blessing. But Lord, please teach me what I need to do. And don't just sit down. Search the scriptures. And instructions will heal. And when you follow that, believe me po, you will be blessed. Yan ang blessing. Minsan, yung blessing, pag nag-tithes ka, Panginoon, sabi mo, pag nag-tithes ako, ibibigay sa akin ng siksik, liglig, umaapaw. Maniwala ka kapatid. Ubusin mo ng sweldo mo. Di pa rin babalik sa iyo ng Panginoong siksik, liglig, umaapaw. It's not the way how God blesses. It's not the way how God blesses. Tuloy po natin doon. Saan po tayo doon sa ating binabasa? Sa Matthew 20. Tapos tayo doon sa ano, ha? Yan. 31. Okay. 32. Yan. For all these things, do the Gentiles seek, for your heavenly Father knoweth that you have need of these things. Then, eto na yung 33. Kaya po yung 33, merong but. It cannot stand alone, mga kapatid. Pag sinabing, kaya nga, ibig sabihin, merong may konteksto po yun. Do not ever take it as one verse, lalo pag mayroong therefore, o kaya but, may pinanggalingan. Para po sinasabi ng kaya nga unahin mo muna ang Panginoon. Seek ye first the kingdom of God. Now, marami pong pagkakaalam kahit Christians, yung seek ye first the kingdom of God, umattend ng gawain. It's not. Seeking the kingdom of God, mga kapatid, is what? Is salvation. Okay. In the book of Matthew, chapter 7. Tingnan natin. Verse 21, kapatid. Matthew 7:21. Okay. So hindi po yan church, Matthew 7:21. Next verse lang, Matthew pa rin. Hindi po yung seek ye first the kingdom of God, unahin mo yung gawain, unahin mo yung church. No, it's not. Where in fact, yung pong Matthew 6:33, ang konteksto, hindi naman yung service hindi naman yung paglilingkod sa church It's about, what? Worrying. So mali, pag yun ang kinuha mo. Kaya nga ginagawa natin, di ba? Pag nakapag-church na, okay Lord, kaya ko nang gawin ang lahat ng gusto ko.
That everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven. But he that doeth the will of my Father which is in heaven. Okay? At tawag ko po dyan, paborito kong verse yan, pa nasishare ako. Yan yung susi ng kalangitan eh. Will, singular. The whole Bible, mga kapatid, is the will of God for us as a father, as a worker, as a Christian, as a church leader. But that will is a singular. That's the key to heaven. Kasi sabi dyan, not everyone that saith unto me, Lord, Lord, actually po, yung Lord, Lord dyan, it emphasizes something. Yung kagaya kanina, nagpupuri. Ano po? Jump tayo ng 22, dinagdagan pa yan. Hindi lamang nagpupuri. Ito, sunod brad doon, Matthew 7:22. Yan. Hindi lamang nagpupuri. But many will say to me in that day, have we not prophesied in thy name? Nagpo-prophesize. Oh, by the way, ang prophecy po, dalawa sa Biblia. Ano po? Yung foretelling saka foretelling. Kami po mga prophets. Amen. Pero we're not foretelling. Amen. Yung po, ang foretelling po, yung hindi pa nangyayari, sinasabi. Ang tawag po doon, foretelling. Akin po ito. Okay, thank you po. Nabanggit na natin yan. Yung ngayon po, foretelling. Nakasulat, sinasabi. I'm actually prophesying. We're prophets in the sense because we are foretelling. Okay? Nagtuturo, imagine, nagpipreach. Ano pa? And in thy name cast out devils. Boom, papagaling pa, ano? And in thy name done many wonderful works. Nagpipray, nagtithes, nagbabible study, lahat-lahat ng yan. Ang masakit yung 23. Sabi niya, then I will profess unto them, I never know you, depart from me, you that did iniquity. Bakit po? Balikan natin yung 21, yun ang sikreto. Yung will na yun. And what is that will? What is that will? Sasalita po dyan ang Panginoon Kristo. John 6:40. Sabi po ng John 6:40, and this is the will of Him, That sent me. Matthew 6:40. John 6:40. John 6:40 po, John 6:40. And this is the will of Him that sent me, that everyone which seeth the Son, yung pala. And believe it. Diba? Ano? Meron pa pala doon. And believe on Him shall not perish but have everlasting life. So ano pong purpose ng Diyos? Magkaroon ka ng katiyakan ng kaligtasan. Amen. To be in the kingdom of God, you must be saved. You must have an assurance of salvation. Amen. Let's go back to Matthew 6:33, mga kapatid. Okay. Hindi na po ako magsisigway para hindi masyadong ano. Sabi po dyan, seek ye first the kingdom of God. Maligtas ka muna. Bakit? Tandaan niyo po, hindi lahat ng tao anak ng Diyos. Lahat nila lang. Merong anak ang Diyos. Sino po yung anak ng Diyos? John 1:12. Ito yung mga member ng kingdom. Ito yung nakatagpo ng kingdom. John 1:12, ano sabi ng Bible, John 1:12? But as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God. May anak po ang Diyos. Ang Diyos at may anak po ang Diablo. John 8:44. Alam natin yan, John 8:44. You are of your father, the devil. Bakit na po, bla bla bla, sa huli, because he is a liar and the father of it. Siya daw ang tatay ng mga sinungaling. Tayo po'y nuknukan ng sinungaling. Pero salamat sa Panginoon sapagkat nung tayo po'y kumilala, tinanggap ang Panginoon Kristo, from John 8:44, napunta tayo na John 1:12. We become the sons of God. Amen. Let's go back to Matthew 6:33 again, mga kapatid. Matthew 6:33. Okay lang po kayo? Amen. Hindi ko po kayo nabigyan agad ng ano. Actually po, totoo po yun. Sa church po, ang umupo niya talaga, dapat kasi hilong-hilo po sila, Seek ye first the kingdom of God. Para hindi ka mag-worry, anong dapat? Dapat, makakilala ko muna sa Panginoon Kristo. Matiyak mo muna, may kaligtas. Ano yung will ng Diyos? Magkaroon ka ng katiyakan ng kaligtasan. Amen. So, I normally generalize, mga kapatid. Siguro po sa online meron nakikinig sa atin, tanging ikaw lamang ang makakasagot niya, totoo nga bang ako'y ligtas? Pag ako ba'y namatay, ako'y talaga'y palangit. Wala pong ibang pwedeng sumagot niyan, ikaw lang. Ikaw lang. Now, para yung katotohanan ng binabasa natin from 24 to 34, para po yung maging totoo sa atin, requirement number 1, maging anak ka muna ng Diyos. Seek ye first the kingdom. Kasi nga, sabi niyan, kung babalikan natin, alam ng tatay mo di ba? Kung yung ang ipon hindi naghihitrabaho, pinakakain, yung lili, alam ng tatay mo kung anong kailangan mo. Kaya bakit ka problema? Alam ko bilang anak tatay mo. So, ibig sabihin po, ang requirement, para lamang ito, sa anak na Diyos. So, but seek ye first the kingdom, maligtas ka muna. Tsakin mo muna ligtas ka. Pastor, umatin po ako ng church. Hindi yun ang gusto kong sabihin.
Pastor, nagbabasa po ka ng Bible, hindi yun ang gustong sabihin. Ang gusto kong sabihin, meron ka bang katiyakan? Pwede mong sabihin sa iyong sarili, Panginoon, pag namatay ako, pupunta ako sa iyo dahil anak mo ako. Na wala kang pagdududa. Hindi lamang yun. Naaayon ba dito? Kasi marami pong kaligtasan. Ayon sa tradisyon, ayon sa relihiyon, maging ayon sa iyong sariling pananaw. Pero ang tanong, according to the scripture, ba yung kaligtasan natin? Dapat according to the scripture. Sabi ng Gospel of Christ, 1 Corinthians 15, verse 1 to 4. According to the scripture. Anyway. Pangalawa, and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Gustong-gusto natin yung in all these things shall be added unto you. But look at in His righteousness. Mga kapatid, license ba yan? Pag inuna mo ang Diyos, pwede ka nang gumawa ng gusto mong gawin. Hindi po. After you got saved, you have to do righteousness. Hindi yung, nakapag-choose na ako, pwede ko nang gawin yung gusto ko. Hindi Hindi lamang. You have to follow God's will. Amen. After umaligtas, sumunod ka sa Panginoon. Then, yan yung katotohanan na hindi ka dapat mag-alala. Kaya nga sabi ko po kanina, nabanggit ko na, sinusunod mo nga po ang Panginoon. You are doing His will. You are saved. But here, may trial ka pa rin. Relax. Relax. God is preparing you for something. All you have to do is to endure. Is to endure. In due time, pag natutunan mo yon at naging malakas ka, God will surprise you with a blessing. On the other hand naman, if you're not doing His righteousness, dumating yung trial, abay, tanungin mo, ano bang sablay ko, Panginoon? Ay, o nga, Panginoon, pasensya na po, sablay pala ako dito. You don't really have to pray, iwasan niyo po, don't pray to remove God's trials. If you remove God's trials, tayo din mawawalan. Kailangan sa buhay natin yun eh. Di ba sabi ng James? Rejoice in your trials. Kailangan po yun eh. Kailangan po ng test para ikay umangat ng level 2. Para ikay mag-grade 3, kailangan pumasa ng grade 1. May test po lagi. Don't pray that trials should be removed, mga kapatid. Trial, we need trials in our life as Christians. But all you have to do is to sit down and analyze yourself. Lord, ayos ba ang buhay ko? Pag hindi, try to find out. Try to learn the lesson. Once you learn the lesson, acknowledge God. Lord, I learned my lesson. Thank you. Mawawala yan. Pag ayos ang buhay mo, endure it. In due time, God is preparing you for a bigger responsibility, for a bigger blessing. Kaya hindi po tayo pinapahirapan ng ating pastor pag kayo po ina-assign na mag-preach. Sabi ko nga po kanina, this is a good opportunity for us. Pag umuwi tayo sa atin, laki-laki ng church, hindi ka magkakaroon ng pagkakataong mag-preach. It's always a privilege to preach the Word of God, mga kapatid. Amen. And then on the last verse, 34, Paul called to be an apostle of Jesus Christ, Matthew 6:34 po. Okay. Therefore take no thought for tomorrow shall take for the things of itself. Sufficient unto the day is the evil thereof. Yan po, Tama po yun. Ang problema natin, mga kapatid, minsan, hindi pa naman ang problema eh. Ang pinoproblema actually natin bukas. Ano kaya ang susot ko bukas? Ano kaya ang kakainin ko bukas? Sabi ng Panginoon, sapat na ang problema mo ngayon, kapatid. Huwag mong tingnan yung problema. Gusto ko yung ganitong ilustrasyon eh. Huwag mong tingnan yung problema ang ganito. Ang hirap yata. Anong unahin ko dyan? Tingnan mo ganyan. Isa-isa lang. Live one day at a time. Pagkatapos ito, isa naman. Hindi pa nga, ang totoo mga kapatid, ang problema natin, yung mga problema hindi pa dumarating. Yung ngayon, di natin pinoproblema, di ba? Yung bukas. Ako, wala akong pera ngayon. Paano yung babayaran ko sa susunod? Problema ngayon, wala kang anxiety, no? Natutunan ko po dito yon. Anxiety. Totoo naman yung kapatid. Ang problema natin, problema hindi pa nangyayari. Bukas yung pinoproblema natin eh. Anong ibabayad ko bukas? Kaya sabi ng Biblia, anak, ang problema. Isa-isa lang. Solve mo muna yung problema mo ngayon. Yung bukas, for tomorrow will take care of itself. Yan po yung last verse na, no? Now, alam niyo po, ang sarap ng I will give you this verse, mga kapatid, bilang conclusion po. Sana wala ng segue. Ito po, hanapin ko lang dito.
Sa church po, may tagahanap ako ng verse. Yan, 2 Corinthians chapter 3, verse 5. Ito po, in closing. Connected pa naman ito. Sabi pa ng Biblia, now that we are sufficient of ourselves to think anything of ourselves, but our sufficiency is of God. Dadagang ko pa po yan ng isa. Philippians 4:13. Ayan. Ayan po, karugtong yan ng pag-worry eh. Philippians 4:13. Ano yan? Sabi doon? I can do all things through Christ which strengthened me. Okay. Philippians po. Philippians 4:13. P-H-I-L. Double L-P-I-N. 4:13. Yung pamusong verse ni Yon, yung hindi siya tinanggap ng ng Nike dahil diyan. Okay. Sige po, ang sabi po doon sa Philippians 4:13. Okay. Ayan. I can do all things through Christ which strengthened me. I will close in this verse, mga kapatid. Pati po yung kanina. Alam niyo, salamat sa Panginoon na sulat po yan. Paano, kung wala po kaya yan, paano na lang? Halimbawa, I can do all things through my diploma, through my strength. Kung through my strength, pastor, talo na tayo. Nasa dulo na tayo eh. Through my diploma, paano kapatid yung mga hindi nakapag-aral? I can do all things through Christ which strengthened me. So, ibig sabihin, pastor, pagkahalimbawa na kay Kristo ako, ay kaya ko rin kung gawin yung sweldo ni Brad. Ibig sabihin, pastor, pag ako po'y na kay Kristo magagawa ko rin magkaroon ng malaking bahay kagaya kay Pastor Aris. Hindi po. Hindi. Ibig sabihin, pastor, pag ako po'y na kay Kristo lalaki rin yung sweldo ko kagaya kay engineer. Hindi. Kasi kapatid, it's too late. Nung kasing panahon na pinag-aaral ka, tayo nagbulakbol at saranggola. Hindi mo na kayang abutin yung ganong status na magkaroon ka ng ganong kalaking sweldo. Hindi na po. Hindi pong ibig sabihin ng talatang yan, kung anong kaya, bawa, ang Brother Ryan, ano po? Bawa, ito po yung may bungalow, may 5 kotse. Ano po? Sana kapatid, may kapangyarihan akong, di ba yung mga Pentecostal, no? Pag binanggit, natututo, no? Sana may ganun tayong power. Now, heto ka. Laborer ka lang. Ay, sabi ng Biblia, I can do all things through Christ. Ibig sabihin ba, kaya mo rin gawin yung, magkakaroon ka rin ng 5 kotse, malaking bahay, ang sweldo mo ganun kaliit? At magkakaroon ka rin ba ng ganun kalaking sweldo? Hindi po. Hindi. Kasi imposible na yun It takes time, marami siyang pinuhunan. Pero kapatid, tandaan mo to. Ito yung sinabi kanina ng 2 Corinthians. Yung kaninang verse na yun. 2 Corinthians 3:5. Yan. But our sufficiency is of God. Yung kasapatan, Diyos ang magbibigay sa iyo. Kunti man ang sweldo mo, malaki man ang sweldo niya, yung kasapatan niyan, parehas kayo. Yung peace, yung joy, yung sarap ng tulog, parehas kayong magkakaroon sapagkat galing kay Kristo. Kung sa halagang ganitong sweldo, payapa ako, may joy ako, ba't ko pa hahanapin aasamin yung malaking sweldo na imposible naman sa buhay ko? Ang bottom line po ng lahat, bakit tayo nagsusumikap? For one thing, maging masaya. Kung ibibigay pala ng Panginoon sa iyo yung masaya mo, doon sa kung saan, kahit ang sweldo mo'y maliit, pero na kay Kristo ka, what's the difference? Alam niyo po, sa church, meron kilala na ito nila, Mother Ellie, meron po isang kapatid doon na ginagamit, merong ministry. Nagpaalam po sa akin, Pastor, may offer po sa akin. Ang trabaho niya po, magbubulaklak lang. Lalagyan ko ng lang Kasi sabi sa magbubulaklak lang. Gumagawa ko ng bulaklak. Meron po magandang offer sa akin sa Damam. Malaki, doble, triple yung sweldo. Kasi maliit lang po yung sweldo niya. Simple lang po ang tanong ko, Brad, may church ba doon? Maghahanap po ako. Okay. Brad, yung pamilya mo ba ay pinagkukulan ng Panginoon? Nagugutom ba? Hindi po. Kakasakit ba? Hindi po. Masaya ba? Upo. Aalis ka pa. In short po, nagstay. Ngayon po, may malaking bahay. It's a good testimony. Malaki ng bahay. Si Brother Rob. Wala po siyang bukang bibig ngayon kundi magpasalamat sa Panginoon. Nung tinatayo po yung bahay niya, nag-uusap silang mag-asawa, binilang-bilang po yung perang ginagastos. Nagtataka sila, paano nangyari ito? Ito lang yung hawak natin pera.
How come merong gantong kalaki? Naunawaan niyo po. That's right. Amen. Our sufficiency Mm. is of God. Kapatid, mabago yung ating pananaw sa buhay. Diyan ka nilagay ng Panginoon, kasi ang focus natin lagi ay magkaroon ng gato kalaki, magkaroon ng increase, magkaroon ng sweldo, kaya naghahanap tayo ng mga lugar kung saan tayo pwede yubang na makilaki, no? May ministry, iniwanan kasi merong ministry malaki. It's a wrong decision. Kung saan ka naroon at naglilingkod ka, that is God's place for you. That is the place of blessing. Amen. Lumipat ka man ng green pasture, wala ang Diyos, Masulog. kapatagan nyo. Susunugin nyo. Pag lumingon ka, magiging asin ka pa. Understand this? Hindi po eh. As long as naroon ng Panginoon, naglilingkod ka at may trabaho ka, that is your place of blessing. Amen. Stay there because God is our sufficiency. Kasi problema lang tayo, kaiisip, may inggit lang tayo. Sana may ganun din ako eh. Kung may ganyan lang ako, maglilingkod ako ng tapat sa Panginoon. Kung may ganyan lang ako, kakaroon ka ng self-pity. Kasi naman, di ako nag-aaral nun. Bulak ko. May inggit ka, bakit naman ganun? Wala nga siyang ginagawa, siya pa yung nai-increase. Parehas naman kami ng trabaho, bakit ganun? Parehas naman kami matapat. Parehas kami nagpipreach. Sunod na po yan. Listen to this. Kung nasaan yung trabaho nyo at naroon ng Panginoon, meron kang paglilingkod. That is your place of blessing. Do not leave. Huwag mong ipagpalit yun. I can testify to that, mga kapatid. One good example, binagod ko po sa inyo, isang kapatid namin, si Brother Al. May laki ng bahay ngayon eh. Kinikwento niya nga eh, umupo sila mag-asawa. Sabi niya, Mahal, saan nga rin itong pera? Ito lang yung budget natin, ito lang yung hawak natin nung magsimula. Pero yung laki-laki nung ginastos nila. Can you imagine that? The sufficiency is of God. In conclusion po, do not worry. Para totoo yun, kailangan tiyakin po natin, are you really in the kingdom? Balik po tayo ng Matthew 6:33 as our closing. Doon tayo nagsimula, doon po tayo magtatapos. Seek ye first the kingdom of God. Maligtas ka muna. Hindi po yan license na pag nagawa mo ng mag-church, pwede mo nang gawin yung gusto mong gawin. No, it's not. It's not a license to do what you want, mga kapatid. First, you have what? You have to be in the kingdom. You have to be saved and do His righteousness. Kasi po, bakit nauna yung kingdom of God? Tandaan po natin, we are saved by grace. Alam niyo po ba, na kahit yung pagbabago natin is still by grace. Hindi po natatapos ang grace sa salvation, mga kapatid. That's right. Philippians 1:12, if I'm not mistaken po, pakilabas. 1:13 or 12, o hindi ay, eto. Kaya pastor, next time po, huwag niyo po akong susurpresahin. Kasi po, pag wala po akong outline, mahaba, pwede po tayo dito hanggang 5 oras, mga kapatid. Yan, Philippians ano po? Philippians 2:12. Yan. Philippians 2:12 po. Promise po, nagkangako na akong last verse na, ito po, huli na po talaga ito. Philippians 2:12, mga kapatid. Yan. Philippians po. Philli. PHP lang po yun. PHP. 2:12 po, Philippians. Okay lang po yan. Opo. Sunod kong pong preaching, bibilisan nyo na yan, siyempre. Pag nalaman nyo pong si Pastor Ben magpipreach, bibilisan ko na ito. Okay. Yan. Philippians po, Philippians. Yan! Okay. Ito, ginagamit ito ng mga yung mga losing salvation. Kita niyo, sabi niyan, work out your own salvation. Ginagamit po yan. Okay? Promise po, itong huling-huli na lang. But I want, okay, 2:12 po, 2:12. Chapter 2, verse 12. Yung kanina po, yung kanina. Tama na yung kanina. Yan. Wherefore, my beloved, as you have always obeyed, that as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. Okay, ito nyo na, pagtrabahuhan mo raw yung salvation. May kasama po yan. Bago po yung 12 na yan, may 13. May 13 po yan. Sabi ng 13, for it is God which worketh in you,
both to will and to do of His good pleasure. May nagwo-work in po. Ang gagawin mo lang naman, i-work out mo lang, ilalabas mo lang. Kaya nung tinanggap mo ang Jesucristo, nanatili na sa iyong banal na Espiritu. Amen. Temple of God na to. Anong ginagawa niyan? He is working inside. Kaya po ang totoong Kristiyano, totoong saved, sabi nila mahirap daw maging Kristiyano, madali daw maging Kristiyano, tanggapin mo lang si Kristo, at mahirap pagpa-Kristiyano. Yeah. Hindi po totoo yun. Kung totoong Kristiyano ka, totoong may Espiritu ka, gumagawa sabi ng Biblia eh. It is God who work it in you. Amen. At pag may ginagawa po dyan, all you have to do is to work it out. Kaya po sa verse 12, work out your own salvation. Why? In verse 13, may nag-work in. So sino po ang nagbabago sa atin? Diyos pa rin. Amen. That's right. Ang grace po hindi natatapos sa salvation. Kailangan natin araw-araw. God is working in us. Kaya yung pagbabago natin mga kapatid, hindi pa rin tayo magawa nun. Kaya lagi ko sinasabi, Pastor, sa mga na-invite natin, Brad, punta ka ng church. Pastor, saka na po pag nabago ko na ang sarili ko. Sabi ko sa kanya, kaibigan, kamamatayan mo yan, hindi mo pwedeng baguhin ang buhay mo. Pumunta ka, pabago mo sa Diyos. Let's go back, Brad, sa ating Matthew 6:33. Promise, this is the last mention of the verse. 33. Kaya nga po, you have to be saved. Bakit po? Kasi you will do His righteousness. You cannot do the righteousness of God unless you are not saved. Amen. Amen. Kaya tataka ako dun mga pastor sa mga sinasabing Kristiyano, pero they're not doing the righteousness of God. Kasi normal yun eh, work out mo. Anong hirap doon? Nasa loob mo na, ilalabas mo lang naman eh. May sinabi si Pablo eh, gusto kong bumayad pero di ko magawa. Yun yung kanta ni Andrew. In my flesh, I want to do good, but kasi pag pegi po, mahirap. Madali naman pag sa church ka eh. Kunyari, upo, pray. Pero tandaan niyo po, pagka ginulat mo yun, ilalabas yun. Kapatid, nakunawaan po natin. I promise I will close in this. Hindi po natin license yan. Na pag nag-church ka na, you can do whatever you want. No, it's not. And then, expect ka ng blessing. Kiniklaim mo yung dulo, and all these things shall be added unto you. Dadagdagan pa yan. Okay na mo kapatid, idaragdag na lang sa iyo. Ibig sabihin, meron ka na. Yung mga gospel, yung mga prosperity gospels. Ay nako. Ano yun? Claim it! Pero may bago na po ngayon. By the way, hindi na claim. Di ba? Claim it and name it. Name it and claim it. May bago na ngayon. Manifest. I-manifest mo lang kapatid. Mapapasaya yan. I-manifest mo lang. I-manifest mo lang na malalaki ang sweldo mo, magkakaroon ka niyan. Kamamatayan mo yan. This is about worrying. Kailangan po natin ito. Sapat lahat tayo nag-aalala. We cannot deny it. We always worry. But now we learn mga kapatid. What is the first thing? Number 1, make sure. Make sure of your salvation. Amen. Number 2, do the will of God. At paalala ko pong muli, pag tayo nag-pray, don't say, Lord, give me this. God will never do it. When we pray, God give us the direction to do. Kaya sabi ng Panginoon, pinipare ko na para sa iyo. Pag kailangan mo, ibibigay ko sa iyo ang direksyon kung paano mo kukunin. Kaya po, sa church, akala nila, nawawalan tayo ng pag mahaba ang preaching ng pastor, dami kong gagawin, waste of time. Hindi po. No. You benefit most. Bakit? Nalalaman mo yung prinsipyo ng Biblia. Amen. Na pag dumating ka sa ganung sitwasyon, alam mo kung anong huhugutin mo. Pag wala kang alam sa prinsipyo ng Biblia, kaibigan ko at kapatid, anong dadamputin mo? Prinsipyo ng mundo. Pag yun ang ginamit mo, 100% sablay. Pero pag yung ginamit mo yung prinsipyo ng Biblia, walang sablay yan. Hindi po kawalan ang makinig na punta ng church. Huwag niyong ipagpalit. Sabi ko nga lagi sa church, sige, subukan, matulog ka maghapon, pagod ka kagabi, puyat ka, I allow you, sige, doon ka lang sa likod, mag-sunglass ka lang, huwag ka lang hihilig, pwede ka matulog, naintindihan kita. Mas mabuti yan. Subukan mong pagod ka, matulog ka, pagising mo, pagod ka pa rin. Tama? Punta ka ng church, puyat ka, pagkatapos ng church, pagod ka pa rin. Hindi naman nabago yun. Hindi po magical to. Akala natin kasi, ay, papunta ako ng church, pagbalik ko, maganda katawan ko. Hindi po totoo yun. Puyat ka, natulog ka, di ka nag-church. Puyat ka pa rin maghapon. Puyat ka rin, pumunta ka ng church. Pag uwi mo, puyat ka pa rin. Kaya alam, may pagkakaiba.
meron kang galak sa puso. Amen. That is the difference. Hindi po magic yun eh. Kaya pag nag-cheers ako, mawawala po ito, lalakas ako. Hindi po magic yun. Katawan natin to eh. Flesh to eh. Normal yan eh. May wear and tear yan eh. Kahit anong tanggi ko eh. Sumasakit talaga yung balakang. Normal yun. Pero, meron kang kagalakan sa buhay. Amen. Seek ye first the kingdom of God. Make sure you're saved. Hindi tapos yun. Hindi license yun. Pwede mo nang gusto mong gawin. Do His righteousness and all these things. Kasama na yun. Ano yung pinag-usapan doon? Worry. Ano yung ino-worry mo? Dadamitin mo, pagkain mo, future mo. Di ba yun yung worry natin? Yan yung all these things. Simple po ang sabi ng Biblia. Ganun na kasimple yan. I hope na unawaan po natin. Amen. Amen. Let's close our eyes, bow our heads, and let's come to the Lord in prayer. Maraming salamat po, Panginoon, sa araw na ito. Yes, Lord. Ama, thank you so much. Thank you for your word na kanina po naumpisahan sa preaching ng Brother Lemuel, and then sugindahan po, Panginoon, sa aming doctrine school, Panginoon, kay Pastor Aris. And thank you so much again, Panginoon, sapagkat ngayon po naunawaan namin ang buong katotohanan ng iyong pagpapala, Panginoon. Habang ang lahat po nakapikit at nakayuko, maging sa online, Panginoon. Sino man po ang dumaraan ngayon ng worry, ng trials, thank you so much for your reminder today for us. Ang dapat lang pala namin gawin, Panginoon, is just to follow you, to obey you, Panginoon. Nakita po namin ang kahalagahan, Panginoon, ng paglilingkod namin sa iyo, ng pagsunod namin sa iyo. Binigyan mo kami, Panginoon, ng halimbawa, mga lilies, mga ibon, Panginoon. Kung gaano mo sila iniingat, and how much more with us na iyong mga anak, Panginoon. Salamat po sa paalala ng iyong salita. Whatever heads bowed and eyes closed. Di po alam ang ating dinaranas. Di po alam ang dinaraanan natin. Tayong narito ngayon, maging nasa online po. Di ko pa alam kung paano nangusap sa inyo ang mensahe ng Panginoon ngayon, maging kaninang umaga. But I'd just like you to pray. Habang kayo po nakapikit at nakayo po, talk to God. Kusapin niyo po ang Panginoon. And when we pray, don't just ask for blessing. Dumarang ka ngayon sa pagsubok, unang gawin natin, assess yourself. Kumusta ang buhay mo, kapatid? Kumusta ang iyong devotional life? Siguro may tinuturo ang Panginoon, may pinatatama sa iyo. Learn the lesson, and God will take it away, as He promised. O kung maayos mo ng buhay natin, dumarang pa rin tayo sa pagsubok, sabi ng Panginoon, don't worry, I'm just preparing you for a greater blessing. Whatever is about, eyes closed. Tayo lumapit sa Panginoon. Hindi ko pa alam kung paano nangusap sa inyong Panginoon, but just don't log off, mga kapatid, kayo pong nasa online, and let us not leave this place kung saan hindi po tayo nakipag-usap ng masinsinan sa Panginoon. Otherwise, we'll just inform at nalibang lang po tayo. Dako po tayong lahat sa panalangin, individual, and I will ask Pastor Aris to close us in prayer. Tayo manalangin. May sinabi pa sa iyo ang Panginoon, meron bang pinapaalis sa iyo ang Panginoon? Meron bang bagay na tinuturo sa iyo ang Panginoon? Whatever is it, di ko po alam. It's between you and God. Bibigyan ko po kayo ng ilang sandali upang makiusap, manalangin, ng tutuhanan sa Panginoon. Let's all come to the Lord in prayer. Habang nakayuko ang inyong mga mata, mga kapatid, ask the Lord in prayer. Lahat tayo may mga pinagdadaanan, but sometimes we do not understand what is the direction of God to us. So all we have to do is to pray unto God for the direction that we can do para sa atin, mga kapatid. Lord, minsan sa mga plano namin, nagkakamali kami ng aming mga decision because we do not seek your wisdom. Kung may plano kami, may plano din po kayo sa amin. So nagbabanggaan ang mga plano, O Lord. Mga kapatid, ang plano ng Diyos para sa buhay natin ang siyang mananaig. Siya pong mangyayari. Ask guidance of the Lord and ask
and pray for it, brethren. Our Heavenly Father, once again, Lord, maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito. Salamat po sa aming preacher, guest speaker, si Pastor Ben. Bless him, bless his ministry also, and his family. Maraming salamat sa pagkakataon. Nakasama namin sila. Purihin po yung pangalan ng God, and we thank you, O Lord, for the beautiful message that he preached unto us, O Lord. This is the will of yours unto us, O God, and your direction that we must serve you, O Father. And maraming salamat, O God, for all the blessings you have given us, for the protections. At sa mga sunod pa namin mga gawin today, gabayan niyo po kami, bless us, and guide us always and protect us. We are praying for Pastor Ben and his family, going back to Hope tonight. Protect them, O God, on the road, going there, and bless them. We're praying that they will be able to arrive in the Hof safely, and bless also his ministry there. And we thank you, O God, for all the blessings you have given us, also for the food that we're about to eat. Bless it and cleanse it, O God. It will give more strength to our physical body. Salamat po sa naghanda. Pagpalain niyo po kami lahat. Also our families in the Philippines. We're praying for their safety. We're praying for their blessings. In all these things we thank you and we praise your name in the name of Jesus Christ, our Lord and personal Savior. Amen and amen. To God be the glory, great things he hath done. So loved he the world that he gave us his Son, who yielded his life and atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Praise the Lord, let the earth hear his voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give him the glory, great things he hath done. Amen. Brad? Closing prayer? Closing prayer? Amen. Tayo manalangin mga kapatid. Maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po muli mga sa araw na ito, Panginoon, sa aming victory, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon. Maraming salamat sa aming bisita, aming speaker, si Pastor Bien. Maraming salamat sa kanyang buhay. Dinala po siya dito, Panginoon, upang kami turuan at makakinig ng imbalan sa Panginoon. Naway ito, Panginoon, aming masabuhay at masapuso, Panginoon. May bahagi po, Panginoon, sa aming mga mahal sa buhay, Panginoon. Ito pang aming dalangin sa madami sa pangalan ni Jesus, aming tagapagligtas. Amen. Amen.